Freelancer Late Filing Penalty Guide. Ito ay para sa mga freelancer na nakalimutan mag-file at magbayad ng tax on time. Yes, pati po pagbayad dapat on or before the deadline. For example, yung second quarter income tax return, ang deadline niya ay August 15. Kung ngayon ka palang magfa-file, August 16, late na po yan, meron na po yung late filing penalty. Pag meron kang kailangan bayaran na tax, kahit na file mo yan on time, pero hindi mo nabayaran on time, late pa rin po yun, meron pa rin po yung penalty. Pag wala ka namang kailangan bayaran na tax or kahit zero filing, no income, kailangan mo pa rin pong mag-file. Pag hindi ka nakapag-file on time, kakaroon ka po ng penalty. My name is George. I'm a freelancer's tax advisor at J Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. So ito siya guys, para sa mga 20 million and below ang annual gross sales or income, classified tayo as micro and small taxpayers. And based sa ease of paying taxes law, meron pong benefit ng micro and small taxpayers. Tulad sa mga clients namin, pasok lahat dito dahil puro naman nasa below 20 million ang annual income. Ang bagong penalty, ito na siya guys, 3 ang penalty. Pag merong tax due, surcharge 10%, interest 6% per year, at yung compromise ay nakabase sa tax table. Ito yung compromise tax table guys. Habang lumalaki yung tax due, mas malaki din ang compromise penalty. Ito yung old penalty guys, surcharge 25%, interest 12%. Malaki din naman yung binaba ng penalty para sa mga micro and small taxpayers or yung mga taxpayer na ang annual income ay 20 million and below. Effective na ito guys, April 27, 2024. So ngayong second quarter ITR, kung nagka-late filing penalty ka man, dapat ito na yung gamitin ni BIR. Magbigay tayo ng example. Scenario 1, late filing ka with tax due of 40,000. Ito ang magiging penalty mo. 10% surcharge, 4,000. Interest, 6%. So per year yan. For example, after 1 month mo siya mababayaran. 1 month na, interest ay 200. Ganyan siya computin. 40,000 multiplied by 6% divided by 12. 1 month na interest is 200. Compromise penalty, dito siya nakabase sa compromise penalty table. Hanapin mo lang yung 40,000. Dito siya sa 20,000 but does not exceed 50,000. Ang compromise penalty ay 10,000. Ganyan siya guys. I-total mo yung tatlo. 4,000 plus 200 plus compromise na 10,000. Total penalty ay 14,200. Isama mo yung tax due mo na 40,000. Total tax payable with penalties, 54,200. Malaki din siya, di ba? 40,000 lang sana yung babayaran mo. Dahil na-late ka, naging 54,200. Scenario 2 naman tayo, late filing without tax due. Wala kang tax na babayaran, pero dahil na-late ka, meron pa rin pong penalty. Since walang tax due, so 0 ang surcharge, 0 ang interest, pero meron kang compromise penalty na nakabase sa income mo. So sa example natin, 0 tax due but with 100,000 income. Walang tax due, ang ginagamit na compromise table ay nakabase sa income natin. Dito siya guys, dito sa 100,000 but does not exceed 500,000. Ang compromise penalty ay 5,000 pesos. Kailangan mong bayaran, total tax payable with penalties, 5,000 pesos. 0 sana ang tax due mo, wala ka dapat bayaran, online filing lang. Pero dahil na-late ka, meron ka patuloy 5,000 pesos. At hindi lang yan, ipapakompute mo pa to kay BIR, hassle siya. Ito ipapakita ko yung next step. Penalty computation and payment 3 steps guide. First step, ipre-print out mo ng 3 copies ang BIR form at ang email confirmation. Second step, papakompute mo ito sa BIR RDO mo. And then yung last step, babayaran mo ito sa BIR Authorized Agent Banks. As you can see guys, malaki ang penalty at napaka-hassle ng penalty process. So para maiwasan natin ito, mag-file tayo on time. Pag may tax na kailangang bayaran,
bayaran din natin ito on or before the deadline. You are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.